What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang sorcerer na binigyan ni Ryomen Sukuna ng titulo na may potensyal na maging katulad ni Gojo Satoru. Kung hindi nyo pa kilala si Higuruma ay isang lawyer na naging isang Jujutsu sorcerer at isang talented one at that. Sa loob lamang ng 2 linggo ay natutunan niyang gumamit ng domain expansion o ang kanyang barrier technique na ang deadly sentencing na na-witness naman natin na ginamit nila at ni-utilize nila laban kay Ryomen Sukuna. Ngayon, kung ibang mga sorcerer nga na napakatagal nang gumagamit ng Jujutsu ay hindi pa kayang gumamit ng domain expansion, anong masasabi nyo kay Higuruma na sa loob lamang ng 2 linggo ay kaya nang gamitin ang kanyang barrier technique? Unang na-introduce si Higuruma Hiromi sa Calling Games arc ng Jujutsu Kaisen wherein isa siya sa may pinakamataas na puntos kasama si Kashimo Hajime, na dahilan kung bakit sila ang pinakaunang pinunterian ng mga tao o ng mga Jujutsu sorcerers sa Jujutsu Tech para makuha ang kanilang puntos at magamit ito para mag-create ng panibagong rule. At hindi rin may kakaila na parehong ang dalawang ito na si Kashimo Hajime at si Higuruma ay parehong special grade or baka mas mataas pa. Sadyang na downplay lang sila dahil nakakalaban nga naman nila ay ang pinakamalakas sa buong verse. Habang nagkakaroon ng napakatinding duelo sa gitna ni Sukuna at ni Gojo, ay kinakabahan at talagang ninenervyos ang lahat ng nasa Jujutsu Tech. However, kung papansinin natin sa lahat ng nagdaan na panels ay hindi man lamang kinabahan nitong si Higuruma at napakakalmado niya habang ina-analyze niya ang nangyayari sa laban. At hindi lang yun, nagbigay pa siya ng mga explanation sa mga aspeto na may alam siya habang nakikinig naman siya kay Kusakabe sa mga explanation nito na hindi niya pa alam. Sa pamamagitan nun ay natutunan niya at nagamit niya ang domain amplification, which only took him less than 2 months. Napakaraming nakakagamit ng domain expansion na hindi kayang gumamit ng domain amplification kahit na taon na ang nagdaan. Subalit itong si Higuruma, nagagamit niya ang kanyang domain expansion within just 2 weeks. And within just less than 2 months ay nakakagamit na siya ng domain amplification at hindi pa yon ang pinakamatindi dito. Hindi normal na paggamit ng domain amplification ang ginawa nitong si Higuruma. Ginaya niya ang paggamit ni Sukuna ng kanyang domain amplification wherein hindi niya completely tina-terminate ang paggamit niya ng kanyang curse technique para magamit niya pa ito right after using his domain amplification, tulad na lamang na ginagawa ni Ryomen Sukuna nang gamit niya pa si Mahoraga na hindi niya to completely dine-deactivate kapag gagamit siya ng domain amplification, but instead gumagamit siya ng parabang pausing effect para kahit na hindi niya to magamit simultaneously, still hindi magkaroon ng malaking gap na magiging napaka-vital sa laban, tulad na lamang ng ginawa nga ni Higuruma na matapos niyang gamitin ang kanyang domain amplification para iwasan ang dismantle ni Sukuna, instantly ay nagawa niyang maibalik agad ang kanyang executioner sword. Isang feat na si Ryomen Sukuna pa lamang nakakagawa, and mind you guys, hindi yung nagawa ni Sukuna easily at nasabi niya pa na nahirapan pa siyang i-pull off ang galaw na yon, pero itong si Higuruma nagawa niya agad yon sa pamamagitan lamang ng pag-observe. Sa loob ng less than 2 months na yon ay hindi lamang ang domain expansion, ang domain amplification kung hindi maging ang reverse curse technique ay nagawa din ni Higuruma. Hayaan nyo pang linawin ko sa inyo na hindi din normal ang ginamit na reverse curse technique ni Higuruma. Kung papansinin natin, marami pang ibang nakakagamit ng reverse curse technique sa loob ng verse. However, hindi kasing bilis ng ginagawa ni Gojo Satoru at ni Ryomen Sukuna na instantly ay nare-recover nila ang nawawalang parte ng kanilang katawan. Nagawa yun ni Higuruma sa kanyang kanang kamay kahit nasabihin natin hindi niya yung nagawa kasama ang kanyang kaliwang kamay, but still that is a semi-advanced reverse curse technique. Ang lahat ng yun ay nagawa ni Higuruma within just less than 2 months. Isipin nyo na lang, paano kung bibigyan natin ng time ang taong ito? Paano kung bigyan natin siya ng 1 taon, ng 5 taon o mas mahigit pa, maaring at some point talaga matapatan niya si Gojo Satoru. But sadly, tinapos na agad ni Sukuna ang buhay ni Higuruma sa pamamagitan ng kanyang cleave, kaya maaring dito na magtapos ang kanyang improvement at hindi niya na ma-reach ang kanyang full potential. However, kung babalikan natin ang nagdaang mga chapter, maging ang paglabas ni Judge Man o ni Judge Higur para bigyan ng hatol si Ryomen Sukuna ay halos natanggal ang mga stitches sa mata nito. Na normally kay Yuji Itadori wala namang nangyari, so madaming nag-aakala at kahit ako na pwedeng magkaroon ng mutation or mag-evolve ang kanyang curse technique, pero sa palagay ko ngayon hindi na dahil nga tinamaan na siya ng napaka-vital na atake at para bang ginawa na siyang hiniwang sibuyas. But still, maging si Higuruma ay naniniwala sa sinabi ni Kusakabe na ang curse technique ay mas sumalakas within death. So does this mean na sa pamamagitan ng pagkamatay ni Higuruma ay mas lalakas pa ang naiwan niyang executioner sword kay Yuji Itadori? We don't know about that yet, pero malalaman natin yan sa susunod na release ng mga chapters sa Jujutsu Kaisen. But I guess that is all para sa video na to. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time naman, diba? Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button.
It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.